Happy Lord's Day po sa bawat sa ating na narito. At ngayon po ay ating tatalakayin ang Lord's Day 49. At ang sermon po ay hango. Pag sinabing hango, medyo iniksaan ko na lang po yung sermon. Galing po ito kay Dr. Reuben Bredenhoek. At ang kanya pong sermon ay may pinamagatang Our Heavenly Role Model. So, ang Lord's Day 49 po ay mayroong katanungan na what does the third request mean? At ang ganito po ang kanyang sagot, Thy will be done on earth as it is in heaven means help us and all men to reject our own wills and to obey your will without any back talk. Your will alone is good. Help everyone carry out the work he is called to as willingly and faithfully as the angels in heaven. So yun po yung ating pagkakatalakay ngayon sa araw na ito. Let us pray po muna. Aming Panginoon, kami po ay patuloy na nalapit sa inyong harapan at nilalayan po namin sundin ang inyong kalooban. Dalangin po namin na sa diwang ito, sa aming pagtalakay, ay maunawaan namin ang kalagahan ng pagsunod at pag-ibig sa inyong kalooban. At dalangin po namin na maunawaan namin ito ng buong puso at pagsamo. Idalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Every time we pray, your will be done, we acknowledge that God has a will. So ito yung isa sa tinatawag na communicable attributes ng Diyos. No? Yung will. Actually, pag sinabing communicable attributes ay nangangahulugan na yung kalooban ng Diyos, may kalooban ng Diyos, at the same time, ito ay ini-impart niya sa atin as His image. No? Meron din tayong kalooban. So, God has a specific plan for the earth and for humanity, and He desires our obedience, acceptance, and love toward His will. Often, we resist God's will either due to misunderstanding or willful disobedience. The Catechism calls us to deny our own will and obey God's will without murmuring. So, ang ating pagtalakay ngayon ay yung Lord's 49, tinuturuan tayo dito na tanggapin at pahalagahan ang kalooban ng Diyos o huwag natin itong i-resist o huwag tayong mag-backtalk. Na pag sinabing backtalk, hindi tayo nagrereklamo. Ito ay bilang isang Kristiyano, no? Napakahirap sa sundin ang kalooban ng Diyos. Kasi naglalaban yung kalooban mo at maging ang kalooban ng Diyos. Ang mga desisyon natin ay naapektuhan din ng kalooban ng Diyos sa ating buhay. No? Ibig sabihin, may mga desisyon tayo na sakop pa rin ng Diyos. Ano man ang mangyari, ay kalooban ng Diyos yung nagaganap. Ano po? So, your will be done is not just a request, but a prayer for God's will to be done on earth as it is in heaven. So today, we focus our reflection to understand how can we imitate our heavenly models, which are the angels, and perform our earthly duty, live according to God's will. So, dito po sa bahaging dulo ng Lord's Day 49, sa sagot niya ay binanggit yung as willingly and faithfully as the angels in heaven. So bakit parang kaya po ang pamagat natin is our heavenly role model. Kasi po ang ginawang model ay ang mga angels. Bakit yung mga angels yung ginawang model? No? Although we all know that Jesus Christ is the prime model na dapat natin tularan. Pero dito, binigyan tayo ng isa pang model na
pwede nating tularan. So, bakit ba kailangan ng model? No? When learning a new skill, having a model to follow is crucial. Example, for a gym teacher demonstrating the triple jump, the teacher shows rather than just describe how to perform the skill. So, sinasabi rito na tayo, mahalaga lang, hindi lang basta itinuturo, kundi napakahalaga din na talaga nakikita natin kung paano. Kasi nga, bilang teacher, ganun talaga, no? Pag sinabi mo sa isang bata na ganito yung gagawin, mahirap naman sinasabi mo lang. Ganito, as a EPP teacher, so sinabi ko sa kanila na ganito ang pagtatanim niyan, ganito ang itsura niyan. Hindi mo lang pwedeng ibigay sa kanilang sa utak lang. Kailangan makakita sila ng totoong o yung tinatawag na realya o yung katotohanan. So, ang gagawin namin para maipakita siya katotoo, ay pumupunta kami sa garden at ipinakikita namin kung ano talaga yung tamang paraan at ang dapat gawin. So, the heavenly model are the angels. In heaven, the angels are constantly and perfectly doing the will of God. Angels are seen from Genesis in the Garden of Eden to Revelation around God's throne, fulfilling God's commands. Created by God, angels are servants whose purpose is to glorify and to fulfill His will. So, malamig, sakit sa likod. Ha? Yan. Yan, nasa tanghali. Okay. So, ang mga angels ay nilikha ng Diyos upang sila'y lumuluhati at sundin ang kalooban ng ating Panginoon. So, una, ano ba yung mga naging mission ko sa Bible? Makita natin, ito yung mga naging mission ng mga anghel. Una, magdala ng mga mensahe kay Abraham, kay Mary, and even the shepherds who nagpunta doon kay Mary. So, nag-provide sila ng comfort kay Hagar, kay Elijah, and even in our Lord Jesus Christ doon sa Garden of Gethsemane. So, sila ay sila yung mga nagtatanggol din. O ibig sabihin ay tumutulong. Pinagtatanggol ang Israel laban sa kanilang mga kaaway. Angels do not hesitate but eagerly obey God's will. Even when it involves difficult or unusual tasks, the angel wrestling with, for example, yung angel who wrestled with Jacob. So, nakikita natin ang mga angels ng Panginoong Diyos, no, ay wala sila talagang pagdadalawang isip. No, walang silang second option, kundi talagang gawin ang kalooban ng Diyos. Although we all know, meron yung mga sumama kay Satan is also an angel, pero alam natin that almost of the angels follow the will of our God. Angels do His word, heed the voice of His word, and serve God's pleasure. Grant that everyone may carry out the duties of his office and callings as willingly and faithfully as the angel in heaven. Angels are joyful in doing what pleases God. They are mindless servants. They aren't mindless servants, but serve God willingly and joyfully. So, sinasabi sa atin ng catechism right now, na yung mga anghel, lagi yung attention nila nandoon sa tinig ng Diyos. Ang mga anghel, laging ginagawa ang salita ng Diyos, at ang mga anghel, pinupulpil nila yung kasiyahan ng Diyos. So, yun yung kaya ang mga anghel talaga is a role model to us on how we
kung paano natin susundin ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. So, humans who are faithful in their duties and responsibilities are sometimes compared to angels. For example, in 1 Samuel chapter 29, verse 9, when King Achish compares David's faithfulness to that of an angel. So, dito, sa bahaging ito, si David, sinabi nung sa 1 Samuel 29 verse 9 po, ay kinumpara si Haring David sa isang anghel sa kanyang pagiging masunurin. Ano po? So, ang isang tanong na ating i-reflect sa bagay nito, do we serve God faithfully without murmuring like the angels? Are we willing and dependable even in difficult circumstances? So, isang mabigat na katanungan na dapat nating sagutin. Kasi bilang mga anak ng Diyos, bilang mga lingkod ng Diyos, tayo tinawag ng Diyos na kailangang sundin ang kanyang kalooban. Gaano tayo kasinsir? Gaano tayo kadiligyan sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon? Isang katanungan na dapat meron din tayong kasagutan. Sumusunod ba tayo sa kalooban ng ating Diyos? Whether forgiving others, pursuing purity, or shining the light of Christ, we are called to serve with the same devotion as the angels. Every day, Christian is called to be a faithful servant of God in their office and calling, whether at church, home, or in work. So, ibig sabihin, ang pagsunod natin hindi lang sa church. Hindi yung parang pagkatapos ng service, balik na naman tayo sa buhay natin. Ang pagsunod natin ay araw-araw, oras-oras, bawat minuto, sinusunod natin ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay. What is God's will for our life? Relation, work, and decision. We often wish for clear divine message like angels delivering news, but God guides us differently. The Bible is where God reveals His own will to us. To know His will, we must immerse ourselves in the Word. David, in Psalms chapter 25, verse 4 to 5, David prays for guidance and understanding what God will teach His way. So, dito, sinasabi sa atin na ang kalooban ng Diyos ay tiyak. Yan ho. At ang kalooban ng Diyos ay makikita natin sa kanyang mga salita. Yun ang ating dapat na gawin. Si David, ang sinasabi sa Psalms chapter 25, no, ay si Haring David, lagi siyang nanalangin, nanawa ang mangyari ay ang kalooban ng Diyos. Ang kanyang pamamaraan, yun ang kanyang hinahanap palagi. Madalas kasi tayo, pag nananalangin, parang set up na po. Kapag nananalangin tayo, parang ganito. Ito, mayroon ka na something in your mind na mangyayari and Lord, sana loobin mo, ito na yung mangyayari. No? Pero, sinasabi nga, mas magkaiba yung kalooban ng tao at magkalooban ng Diyos. Minsan, para kadalhin ka ng Diyos sa isang magandang bagay, napaka-risky minsan. Ano yung sabihin? Parang parang tingin natin si Joseph. Si Job. Yung kalooban ng, maaaring sila, nung nangyayari sa kanilang buhay, yung mga pangit na pangyayari sa buhay nila, they are praying na, Lord, hindi ito yung parang gusto ko. No? Parang hindi ito. Pero, dinadirect sila ng Diyos sa kanyang sariling kalooban. No po? Minsan, masakit yung pagdaanan yung kalooban ng Diyos. Totoo lang, napakaraming mabibigat na nangyayari sa buhay natin and even in what happened to us. No? Para lang masunod yung kalooban ng Diyos, maraming risk. Pero nakita natin yung biyaya ng pagsunod sa kanyang kalooban. At talaga nararamdaman natin yung kasiyahan doon. So, the Bible, the more we read the Word of God, the more we align our will with God's will,
So, nararanasan natin yung kanyang biyaya, ang kanyang pagkapala, at maging ang kanyang mga salita. Knowing God's will. So, the key requirements for doing God's will is number 1, knowing God's will. So, ano ba yung how we know? This involves a deepening of our understanding of God's word and principles. So, kung gusto talaga natin mangyari yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin, number 1 is to know God's will. And how can we know God's will? Sabi nga, sa pag-aaral ng kanyang mga salita. Number 2 is to love His will. Loving God's will. It is not enough to know what God's will. We must also come to love His will and seek to carry it out willingly without murmuring. So, sinasabi sa atin na hindi lang sapat yung alam mo yung kalooban ng Panginoon, kailangan mahal mo rin yung kalooban ng Panginoon. Yayakapin mo talaga. And we all know na kapag niyakap po yung kalooban ng Diyos, yun yung sasabi natin, magdadala sa iyo napakaraming pain. Kasi hindi lahat mag-a-agree sa iyo. Hindi lahat mapiplis mo. And hindi lahat, kasi kung ang susundin mo ay ang kalooban ng tao at hindi ang kalooban ng Diyos, marami talaga magmamahal sa yung tao. Pero pag sinunod mo yung kalooban ng Diyos, maraming mag-a-against sa iyo. Yun na kasi ang totoong kalakaran ng mundong ito. We are called to deny our own will and obey God's will without murmuring. So, yun yung sinasabi dito sa catechism natin, na to reject our own will. Ibig sabihin, yung sariling kalooban talaga natin, ay ating i-deny. Ibig sabihin, hindi natin siya pwedeng hayaang maghari sa atin. Minsan kasi ang puso natin, sabi nga, ang puso natin ay madaya. Akala natin maganda yung laging iniisip natin, akala natin maganda lagi pinaplano natin. In the end, ang naghahari sa atin ay kalungkutan, kapahamakan. Unlike kung ang sinusunod natin ay ang kalooban ng Panginoon, sinusunod natin ng walang pag-aalinlangan ng kalooban ng Diyos, ito'y nagbibigay sa atin ng kapayapaan at maging ng kapanatagan. Believing that God's will is always for our own good, even it's hard to understand. Yan, napakaganda pong ating makita. Na kahit na anong mangyari, kahit na hihirapan tayong intindihin, kahit na ang pag-aaral natin ay medyo mabibigat, at sinisikap nating unawain, ito ay nagbibigay sa atin ng mabuting dulot. Akala natin yung pag-aaral ng salita ng Diyos ay kabigatan para sa ating buhay. Pero habang naiintindihan natin, habang isinasabuhay natin ang pag-aaral ng salita niya at ang kanyang kalooban, lalo nating napapagaan ng ating buhay. Lalo tayong nagiging masaya. Lalo natin nararanasan ng kapayapaan. Lalo natin nararanasan ng kapayapaan ng Diyos. Ang kanyang kapanatagan sa Diyos. Meron ditong katanungan, what should I do in a specific situation? So, kapag dumadaan tayo sa mga maraming pagsubok o sa mga sitwasyon ng ating buhay, paano tayo kumikilos? Paano tayo gumagawa? Halimbawa, nauubusan tayo ng pera. Paano kapag nakakaranas tayo ng kalungkutan? Paano kapag nakakaranas tayo ng paghihirap ng kalooban? Paano kapag tayo'y dumadaan sa mabigat na pagsubok ng buhay, sakit? Anong ginagawa natin? No? Dito natin kailangan ang kalooban ng Diyos. Na lagi nating isuko yung ating sarili sa kagustuhan ng Diyos, hindi sa kagustuhan natin. Maaaring dumadaan tayo sa pagsasakit, ang gusto natin gumaling tayo. Paano kung worse na yung situation? No po? Minsan, hindi natin mabitawan yung kagustuhan natin na gagaling pa ako. Aayos pa ang kagalagayan ko. Pero dahil minsan gano'n, umaasa tayo sa gano'n. At minsan, lalo naghihirap ang ating katawan. Pero,
Kung ang kalooban natin ay ang kalooban ng Diyos, sabihin natin, Panginoon, ikaw na po ang bahala sa akin. Alam kong ang buhay na ito ay hindi pangmatagalan. Subalit ito ay nakaangkla sa iyong kagustuhan. And when nararamdam natin yung comfort doon. So, ibig sabihin, umasa tayo talaga sa Diyos na siyang talagang may-ari ng buhay natin. The two aspects of our calling, our office and calling. As Christians, we are prophets, priests, and kings in God's kingdom. Prophets because we confess God's name in all areas of our life. We are priests because we offer our lives in God in living as a living sacrifice. We are kings. We fight evils. We fight against evils and promotes God's kingdom. So, sinasabi rito ni Braden Hope na yung ating buhay, ito yung pagkakatawag natin. No? So tayo bilang mga Kristiyano, tayo ay mga propeta dahil ipinapahayag natin na ang Diyos, ang kanyang pangalan, ang Panginoong Diyos, sa lahat ng bahagi ng ating buhay, kinikilala natin siya. Mapabuti man, mapasama man, sa hirap at ginhawa, ang Diyos ay sumasa atin. Na po, bilang priest naman, iniaalay natin ang ating buhay sa Kanya. Kinikilala natin na ang Diyos yung may-ari nito. At ganoon din naman, bilang mga hari, at kung sa mga bahay, mga reyna, ay kinikilala natin na ang Diyos, ipinaglalaban natin ang kaharian ng Diyos sa ating mga buhay. At ganoon din, ipinopromote natin ang Kanyang kaharian. In every decision making, we ask, what would a faithful prophet, priest, or king is doing in every situation? So, ito, kapag tayo ini-apply natin ang mga bagay nito sa ating buhay sa araw-araw. Kapag ho tayo ay nakakaranas ng kalungkutan, inaaliw natin ang ating sarili sa pamamagitan ng pagkilala sa kalooban ng Diyos. Nitong nakaraan lang, nag-share ako, kasi dinala ko yung aking pinsan. And every time, sabi ko, Jai, sabi ko po sa aking pinsan, Jai, ikaw ba'y kinakabahan? Sabi niya, hindi naman kuya, pero tingin ko kinakabahan ka eh. Niisip mo na you can control yung situation mo sa buhay. Sabi ko, isang bagay lang natutunan ko na ako'y magkasakit. Ang natutunan ko lang ay ibigay lahat sa Diyos. Ang lahat na naranasan ko sa buhay. Kaya mas na-enjoy ko yung buhay ko dahil ina-acknowledge ko yung Diyos as the owner of my life. Kasi nung time na malakas ako, iniisip ko, kaya ko lahat eh. Pero ngayong mahina ang katawan ko, wala na akong pwedeng takbuhan kundi ang Diyos. So nung that time na iniisip ko ganun kakot, mas naging maganda yung takbo ng buhay ko. No? So sabi ko, ganun din sana isipin mo, Jai, na hindi mo kontrolado ang buhay mo. Na ang Diyos lang yung may control sa buhay mo. So, ini-advise ko lang yung sa pisang ko. Kasi nga, nakikita ko, bata pa niya, pero masyado na siyang stress sa kanyang sarili. So, ganun din sana, maramdaman natin yung comfort kung paano natin naaral ang kalooban ng Diyos. Ganun din na makilala natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin araw-araw. Na wala tayong control sa nangyayari sa buhay natin, but God, who is with us, alam niya yung sitwasyon, naranasan natin, and He is in control. The temptation to do our own will instead of God's will is very strong. We often sin because we want things that are easier or more pleasurable. Ibig sabihin, tayo araw-araw nag-i-struggle tayo, na mas gawin natin yung kalooban natin kaysa gawin ang kalooban ng Diyos. Yun naman po'y kalakaran na sa buhay natin. No? Na, kasi yung barang pakanda natin, kapag ginawa ko to, mas masaya ako kaysa gawin ko yung kalooban ng Diyos. At ang kalooban ng Diyos ay pabigat sa akin minsan. Aminin natin hindi. No? Talagang pabigat sa atin minsan. Kasi
Hindi natin naiintindihan yung kalooban ng Diyos. At kapag ginagawa natin yung kalooban natin, nauuwi lahat tayo sa pagkakasala. Unlike kapag nilalabanan natin ang kalooban natin, ay nagiging malapit naman tayo sa ating Panginoon. Obeying God's will isn't always easy, but it leads to spiritual growth and maturity. No po? Even if we fail, God's delight in our repentance and our efforts to live according to His will. So yun yung gawin natin sa buhay natin. Na kapag tayo nakararanas ng pagkakamali sa buhay natin, na kapag tayo gumagawa ng mga kasalanan, nandun sana din yung kagalakan natin na magsisi sa ating kasalanan. Dahil ito yung kalooban ng Panginoon. Na hindi natin ini-enjoy yung kasalanan. Sa mas ini-enjoy natin na tayo nagsisisi sa mga kasalanang ating ginagawa. Nandiyon yung kagalakan natin sa totoong pagsisisi sa ating mga buhay. So, okay, so, wala na. So the joy in our heaven over our obedience. In the parable in Luke chapter 15, the parable of the lost sheep. The shepherd rejoiced when he finds the one lost sheep. Likewise, God rejoices over one sinner who repents. So, doon po sa yung mga taong humahanap sa kalooban ng Panginoon, no? So, kasi ang idea ng the lost sheep is may mga taong naliligaw and when they found out na talagang mabigat yung kasalanan nila, nakikita sila ng Diyos. No? So, yung mga taong nagbabalik loob sa Panginoon o nagsisisi sa kanilang kasalanan, doon nagagalak ang Diyos. The angel rejoice in heaven when one sinner turns to God in repentance and in obedience. In Luke chapter 15:10, the heavenly audience. Our obedience doesn't feel like God, doesn't just please God, but it also brings joy to angels who are united in God's will. So sabi nga, di po ba, pag nagsisisi sa mga kasalanan, nagdiriwang ang buong kalangitan. Yun yung sabi ng Biblia. We often focus on earthly praise and recognition, but we are called to live for God's approval, which bring joys to heaven. Angels are our witnesses. The angels rejoice over our obedience. No matter how small or imperfect, they celebrate every victory over sin and every step toward holiness. So yun yung ang mga anghel ay saksi sa atin na every time na tayo sumusunod sa Panginoon, maliit mang pagsunod, kahit ito ay imperfect na pagsunod. No? Kapag tayo nagtatagumpay sa kasalanan at tayo napapalapit sa kabanalan, ang buong kalangitan ay nagdiriwang dahil sa pagsunod natin sa kalooban ng Panginoon. Dito na po tayo magtatapos. Sabi, conclusion is we are called to make step or an action. Pray like Jesus taught. Your will be done on earth as it is in heaven. No? So, sa tuwing tayo mananalangin, mga kapatid, ang isa sa pinakamaganda palagi natin hilingin ay ang kalooban ng ating Diyos. Hindi yung ipinipilit natin yung isang bagay na gusto natin. Sapagkat, gaya nga na sinasabi natin palagi, mas sigit ang kalooban ng Diyos kaysa sa ating mga plano at sa ating mga balakin. Second is, imitate the angels of God. Serve God with willingness, serve God with joys, and devotion in every area of our life. Ibig sabihin, kapag tayo sumusunod sa Panginoon, gawin natin ito ng buong kagalakan at buong pagsunod, no? Pagpapakababa. And finally, live out your earthly duties.
Seek to know and love God's will and obey it faithfully, whether in your family, your work, and your church. Ibig sabihin, tinawag tayo ng Panginoon, gawin natin ang ating trabaho bilang mga anak ng Diyos. Magpasalamat na tayo kasi tayo nasa pamilya ng Diyos. So, tinuturuan tayo ng Diyos na gawin yung kalooban niya para sa mga kapatid mo rito, para doon sa mga pamilya mo, para sa mga katrabaho mo, mga kaibigan mo, especially sa mga taong mahal mo sa buhay. Gawin natin yung kalooban ng Panginoon. And we all know, ang kalooban ng Panginoon, ang pinaka-the best na meron tayo sa buhay na ito. Let's pray. Father, your will may be done here on earth, just as it is in heaven. Help us to serve like the angels, how to do your will willingly, without murmuring and with joy. May our life bring you glory, and may we be faithful in our calling as a prophet, priest, and king here in earth. It's our prayer in Jesus' name. Amen.